ba sa iyong tingin? Basta't patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayabing. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa ligong ka. Sana'y ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisik hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Depko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng katapatan. Maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, itaban na niya, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa.
katotohanan manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, leponin ka why sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan, iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinakalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayani. Manalisik ka na lang ba sa
katotohanan manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitidadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manlilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na kasulatan, kapayapaan makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang din naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lipon ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Induksyon, kailanman ito di naging uri ng argumento. Walang welcome bagay na pinagabalahan. Lego na labing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit na, tunay na unawa. Dep ko ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na banal na kasulatan, kapayapaan magkakamit na, tunay na unawa.
katotohanan, lumanatili ka na ba may piling sa mata. Okay, welcome sa Debaters Convention Live at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI and Islam, November 13, 2021. At ang maglalaban ngayon ay si Brother Eli Sabaktani ng MCGI versus Ibrahim Romas ng Islam. Ang topic nila ngayon, patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Quran at Hadith. Ang affirmative dito si Eli Sabaktani ng MCGI. Negative naman si Ibrahim Romas ng Islam. At meron tayong setup ng debate. 15 minutes affirmative first stand, 5 question. After that, 1 minute na pagsagot, 30 seconds ang pagtatanong. Same din sa negative, rebuttal, at rebuttal ng negative. Ganun lang din. At sa ating conclusion, meron tayong 5-minute na conclusion. Negative yung mauna dito. At syempre mahuli yung ating affirmative. At ang ating rules, napakasimple lang at plain. Rule number 1, hindi pwedeng mag-object at hindi pwedeng mag-interrupt during sa presentation at pagsagot. So tandaan natin, kahit tutol tayo or hindi tayo sang-ayon sa sagot, ay hindi pwedeng mag-object or mag-interrupt dito. Rule number 2, ang tanong na ulit ay count as next question. Rule number 3, 3 warning mula sa akin. Syempre, may disiplina yan. Number 4, meron tayong salitang hindi dapat binabanggit like hindi natibag, nakante, hindi nasagot, naligaw sa topic, nalimutan, nawala. At ating rule number 5, no unpro attitude. Alam nyo na to, yung unpro attitude. Doon sa mga salita, mga kung paano kayo mag sa camera, ayun yung mga unpro at alam niyo na to syempre. Rule number 6 natin, pwedeng magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta ayon sa Biblia, ayon sa pinag-uusapan. So rule number 7 natin, 3 minutes na out of topic. Syempre babarahin ko na yan. Rule number 8 natin, no challenge question. Mga challenge question, kung mabasa ko, mga ganyan, aminin mo, mga ganun-ganon. Wala tayong ganyan mga bro na tanong. Please, paki-remind. At saka rule number 9 natin, ito lamang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Bro Eli? Okay. Bro. Okay, at sumasang-ayon din ba si Ibrahim Romas bilang negative? Sang-ayon din. Ayan. At bago natin simulan ang ating debate, syempre bigyan ko muna ng 1 minute na pagpapakilala sa mga hindi nakakakilala sa ating mga debater. Nahin ko na ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Eli, bro. Sumaatinawa ang kapayapaan, mga kapatid. Binabati ko po kayo unas ng magandang hapon at naway mapanatili natin ang kaayusan sa debating ito at maasa ako na maging bukas ang ating mga kaisipan sa pagtanggap ng katotohanan. Ako po si Brother Eli Sabaktani, isa po akong MCGI apologist at polemic. Salamat po. Ayun, that is Brother Eli Sabaktani. At syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Halo, Assalamualaikum. Sandali lang. Assalamualaikum warahmatullah. Bati ba ako? Oh, yes. Brother Asya? Ano ka? Pakilala ka, bro. Ako po si Ibrahim Romas Poncardas Romas. Dati po akong Seventh-day Adventist. Inborn po akong Seventh-day Adventist. I graduated from Silliman University, Dumaguete City in 1988. Alhamdulillah. 16 years ako sa Saudi Arabia. Nagtuturo ng Islam. At dito rin sa Qatar, umabot na ako ng 12 years dito sa Qatar. At papauwi na rin ako sa Pilipinas. Alhamdulillah. Maraming salamat sa lahat ng nanood, lalo na po sa Debater Convention at Mr. Russia at sa aking katunggalin na si Mr. Eli Sabaktani. Maraming salamat sa inyong balik. Okay, at di na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative.
Bro, sa Bactani, 15 minutes para sa iyo bro. Yung iyong time ay makikita ng mga audience sa screen. Your time start now. Salamat bro, Rasya, una. At salamat rin sa aking katunggali na si Ustad Ibrahim Romas. Ang paksa po natin, papatunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia, Quran, Hadith at mga referensya. Yun po ang napagkasunduan nating paksa. Kaya papatunayan ko sa araw na ito, ang Biblia ay salita ng Diyos. Una, bakit ako naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos? Una, bakit? Dahil Quran mismo ang nagsabi na ang Biblia ay salita ng Diyos. Basahin natin. Sa salin ng Quran ni Muhammad Sarwar ay ganitong pong nakasulat sa Surah 4:136. Believers have faith in God, in His messengers, the book which is revealed to him, in the Bible which hath been revealed before. Ano daw? Saan? Sino daw nagpahayag ng Biblia? Bible which has been revealed before. Sino nagsalin nito? Si Muhammad Sarwar. Isang Muslim scholar, isang translator. Itong katunggalin natin, hindi naman to translator at lalong hindi ito scholar. Sinabi ni Muhammad Sarwar, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ni-revealed mismo ni Allah. Ngayon, anong uri ng Bible ito? Ito, natin mabasa ulit. Sa salin ulit ni Muhammad Sarwar. Ganitong sabi. He has sent the book, Quran, to you, Muhammad, in all the truth to confirm the original Bible. He revealed the Torah and the Gospel. Sa Surah 3:3. Sa salin ni Muhammad Sarwar. Ano daw? The original Bible. Tamo pinatunayan mismo na Quran na ng Bible, salita ng Diyos. Ngayon, ano pa? Patunayan natin. Sino ang nag-rebuild ng Torah at Injil? Ng Gospel. Ito, sasalin uli. Sa Surah 5:66. If the Jew and Christian have observed the Torah and the Gospel in which was been revealed into them from their Lord. Sino pong nag-rebuild? Yung Lord. Anong ni-rebuild? Torah at Injil o Gospel. Sino ang nag-rebuild? Yung Diyos. Ngayon, anong patunay na hawak ng mga Jew at Christians na nabuhay noong ika-7 siglo, itong Gospel o itong Torah? Ito ipabasahin natin. Sa Surah 7:157, those Jew and Christian who follow the messengers, the prophet whom can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel which are with them. Kanino po? Sino pong may hawak ng Gospel at Torah? Sabi, Jew and Christians. Kailan nito sinabi? Sa panahon ni Muhammad. Hawak daw ng mga Jew at Christian itong Biblia. Ngayon, mayroon pa bang ibang aklat na hawak yung Jew at Christian bukod sa aklat namin ngayong ginagamit? Wala naman eh. Kailan? Sa panahon ni Muhammad. Kaya sa panahon ni Muhammad, hawak na namin yung Torah at Injil. Ngayon, pangalawa, napatunayan ko mismo sa Quran na ang Quran ay salita ng Diyos dahil mismo sa Quran, pinatunayan na ang Diyos nagpahayag nito. Ngayon, pangalawa, bakit ako naniniwala na salita ng Diyos ang Biblia? Muslim mismo ang nagpapatunay na totoo ang Biblia. Bakit? Bakit totoo ang Biblia? Isasaksak mo ba naman si Muhammad sa loob ng Bible? Diba? Limit nating marinig sa mga Muslim na si Muhammad ay nasa loob ng Biblia. Hinulaan si Muhammad sa loob ng Biblia. Kung mali ang Bible, bakit may sasasak doon si Muhammad? Pakinggan mo. Ano sabi ng Job? Ito sabi ng Job. Sabi ng Job, ay ganito. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sabi ng Diyos, makakakuha ka ba ng malinis na bagay sa marumi? Palagay natin, tubig kanal. Makakakuha ka ba doon ng malinis sa tubig kanal? Hindi.
Kaya patunay lang, dahil sinasaksak nyo si Muhammad sa Biblia namin, ipatunay ito na salita ng Diyos ang Biblia namin. Di ba? Ngayon. Yan. Pangatlo, bakit ako naniniwala na salita ng Diyos ang Biblia? Dahil ayon sa inyong pampleto na isinulat ni Muhammad Sumaway, ganito pong pampleto nyo nakasulat eh. Isinulat ni Muhammad Sumaway sa page 46, ganitong sabi. Ang Islam sa katotohanan ay isang pambibliyang relihiyon. Ang mga paniniwalang Islamiko at mga kaugalian, tradisyon ay ganap na matutunghayan sa Biblia, kapwa, luma at bagong tipan. Ano po sa pampleto ni Sumaway? Ano ang nakasulat? Ang title nitong pampleto nito ang Islam at ang Kristyanismo sa Biblia, sa page 46, isinulat ni Ustad Muhammad Sumaway. Ang sabi, ang Islam sa katotohanan ay isang pambibliyang reliyon. Ano po ang Islam? Pambibliyang reliyon. Hindi pang-Quran na reliyon at lalong hindi pang-hadith. Nakasulat, pambibliyang reliyon. O kung mali ang Biblia, di mali yung Islam. Di ba? Nakita na natin. Kaya hindi pwede pasubalian ng katunggali ko na ang Biblia ay mali sapagkat magiging mali ang Islam kung mapapatunayan mo na mali ang Bible. Kasi ayon kay Muhammad Sumaway, ang Islam sa katotohanan ay isang pambibliyang relihiyon. Di ba? Kaya dito nakikita natin na hayag na ang Biblia talaga salita ng Diyos. Hindi man binanggit dito ni Muhammad Sumaway na ang Islam ay isang makakurang reliyon. Ang mga paniniwala Islamiko ay tugalian at tradisyon ay ganat na matutunghayan sa Quran at Hadith. Wala po eh. Ang nakasulat, ang Islam ay pambibliyang reliyon. Ano pa, hindi pala pang Quran. Pang-apat, ang Biblia ay salita ng Diyos dahil may dalawang saksi. Bakit natin nasabi may dalawang saksi ang Biblia? Ito sabi sa kay Hebreo. Basihan natin sa Hebreo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang pagsala. Hebreo 10:28. Ano po? Kailangan 2 saksi. Sa 2 saksi, hello bro? Hello? Bro, narinig ka namin. Very clear. Dinig na dinig. Clear. Ulitin ko bro. Sabi sa Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang pagsala. Kaya para maging katotohanan ka, dapat may 2 o 3 saksi. Ngayon, sino ang 2 saksi nagpapatunay na totoo o salita ng Diyos ang Biblia? Sa Abrahamic religion. Ang Biblia, tinatanggap ng mga Hudyo at Kristiyano na salita ng Diyos. Ngayon, balik natin sa Quran. Mayroon bang nagpapatunay na ibang pangreliyon na ang Quran ay salita ng Diyos? Wala eh. Muslim lang naniniwala. Pero sa Biblia, 2 Abrahamic religion ang naniniwala na salita ng Diyos ang Biblia. Mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya dito nakapuntos na may 2 saksi kami. Hudyo at mga Kristiyano, kapwa naniniwala sa Biblia na ito'y salita ng Diyos. Kaya hindi pwede pasubalian ito ng ating katunggal. Mamaya hinihintay ko kung may ipiproduce siya sa atin na saksi rin sa Quran na ibang reliyon na bukod sa mga sikta nito naniniwala na ang Quran ay salita ng Diyos. Dito maliwanag sa atin. May saksi, may 2 Abrahamic religion
na kapwa naniniwala sa Biblia. Both Jews and Christian naniniwala sa Biblia. Kaya salita ng Diyos ang Biblia namin. Di ba? Ngayon, ano pa? Barbaric religion. Bukod sa mga Muslim, sino pang naniniwala sa Biblia? Wala. Kaya sabi dito sa Surah 213, Jews and Christian profess to study the same book. Ano pong pinapag-aralan ng mga Hudyo? Same book. Kaya si Muhammad nung nag-doubt siya tungkol sa revelation na nakatanggap niya, sabi ni Allah, magtanong siya sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Itong dalawang saksi na nagpapatunay na ang Biblia salita ng Diyos. Ayun, wala tayong may nakita na ibang Abrahamic religion na magpapatotoo sa Quran na ang Quran ay salita ng Diyos, kundi Muslim lamang. At nag-aaway-away pa sila. Diba? Ngayon, de-establish ko na po na ang Biblia, salita ng Diyos, hindi pwede pasubalian sapagkat mismo Quran ang nagpatunay. Diba? Sabi, binasa ko sa salin ni Muhammad Sarwar na ang nag-rebuild pala ng Bible ay si Allah. Sabi dito, which is revealed to him in the Bible which has been revealed before. Maliwanag. Ngayon kung yung kasama ko, may hinintayin ko kung may produce sa salin ng Bible namin na ang Quran ay salita ng Diyos. Wala po. Kahit anong salin, kahit paraphrase na salin, kung may produce, may produce ako salin ni Muhammad Sarwar na ang Bible ay revealed from God. At sabi pa ng Bible, which original Bible, which revealed the Torah and the Gospel. Ito lang naman kapatid ngayon, maghanap ka ng ibang Torah at ibang Gospel ngayon kaysa hawak namin. Itong nirebuild ng Diyos. Kasi ito ang katotohanan ng salita niya. Di ba? Ngayon, ano pang masasabi natin? Bakit naniniwala tayo ang salita ng Diyos ang Biblia? Dahil unang salita ng Diyos ang Biblia, dahil napapalooban ito ng mga kaalaman na kung saan masasabi nating kamangha-mangha. Lalo na pagdating sa larangan ng siyensya, ang Biblia ay maaasahan nating nagsasabi ng totoo sapagkat bago ipahayag ito ng Diyos, ipinahayag na ng una na ito'y kanyang salita. Una, patunayan ko muna na ang mismong Biblia nasa Bible mismo Ito po'y nasa 2 Timothy 4 verse 13 sa Greek Bible. Nang sabi dito, ton philon hon epilipon, through the farakarpo, echomenos perikai Biblia malista tas membranas. Ano pong Biblia? Which bring the cloth and should they live in carpus and truth when you come in the Bible, especially the parchment. May Bible sa loob ng Bible. Anong tawag pa sa Bible? Sabi dito sa salin ng 2 Timothy 3:15 sa salin ng The Living Bible. The whole Bible was given to us by inspiration from God. It is useful to teach us what is true and to realize what is wrong in our lives. It is strengthening us out of the helps do what is right. Kaya inspired ito, inspiration from God. Tama? Ano pa? Sa Bible mismo pinatunayan ng Bible na Holy Bible is called, ang singular kasi ng Bible is Biblos o Biblion. Diyan galing yung salitang Biblia o Biblio. Itong sabi sa ang singular form ito. Sa Jeremiah 30 verse 1 to 2, isa itong sabi. The word that come to the Jeremiah from the Lord, saying, "Thus speak the Lord, God of Israel, saying, write thee all the word that I have spoken into thee in the Bible." Kaya na nakasulat dito,
exumetisa prubi sp biblio. Ano daw? Spoken into in the Bible. Isusulat daw yung mga salita ng Diyos. Time. Salamat, bro. Okay, so dyan natatapos ang unang papahayag ng ating affirmative, Brother Eli Sabactani ng MCGI. Siyempre, dako na tayo sa ating pagtatanong. Meron itong 5 question at 30 seconds yung pagtatanong, 1 minuto naman yung pagsagot. So, Brother Ibrahim, 5 question bro. Unang tanong. Ang salita pong ang salita pong Biblia, saan po ito nagmula ang salitang Biblia? Ang salitang Biblia galing po ito sa salitang aklat. Sa Greek ito po ay ta Biblia, means aklat. Ang singular form ito ay biblos o biblion o biblio. Ang ibig sabihin lang ito aklat. Galing po yan sa Greek. So you will agree. Second question. Sorry. Shit. Second question. You will agree nga ang salitang Biblia galing sa Greek, meaning books, ay lumabas lamang in 3rd century? Mali ka! Mayroong Greek lumabas lang po Septuagint. sa 3rd century. Wait lang. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Sasagot na pa ako, bro. Wait lang, hindi pa daw tapos bro. Ulitin ko ang tanong ko. Sige. Ulitin ko yung tanong ko. Okay, bro. Bro, ang salitang Bible ay ginamit ito in 3rd century. Would you agree? 3rd century BC. 3rd century BC. Kaya mayroon kaming Greek Septuagint na isalin na ito sa Greek 3rd century BC, before Christ. Yun pong sagot ko. Third question tayo. Saan po mabasa sa Biblia ang salitang Biblia? Kung talagang totoo ang sinasabi mo, saan po mabasa Wait lang, bro. ang salitang Biblia na nagsabi na ito ay salita ng Diyos? Kasi babasahin ko. natin, Wait lang, ang Biblia bro. ay salita ng Diyos. Wait lang, bro. Okay. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Saan po mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagsasabi o sinuman na ang Biblia ay salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Okay, 1 Sige, minute. basahin ko. Proceed. Basahin ko. Salamat po, Bro Rasya. Babasahin ko sa Jeremias 38 sa 3, 8 sa Greek Bible Septuagint. Ito sabi, ay iputisin barukay funta emetalao ux Jeremiah tu into biblion lugos kurios uikuku kurios biblion lugo kurios. Anong sabi? Reading in the Bible, the word of the Lord in the Lord's house. Jeremiah, verse 36, verse 8. Greek Septuagint Bible. Next question. Fourth question. Ang binasa mong translation ay mula po sa Arabic. Mayroon bang salitang Bible sa salitang Arabic sa Quran? Bible. Ang Sa salitang Bible. Wait lang, bro. Okay. Kaya, Bro Ibrahim, tapos ka na? Ulitin ko yung tanong ko. Sige, pakiulit na lang, Sister bro. Rasya. Ang translation po ay Bible. So, wala pong Muslim na niwala na ang translation ay Quran. Ang Quran po ay Arabic. So, ang tanong ko ngayon, sa Arabic Quran, may mabasa po ba word Bible? Word for word? Word for word. Sa Arabic Quran? Sa Arabic Quran. Ang Bible po sa Arabic, salamat po kapatid na Rasya. Ang word po na Bible sa Arabic Quran is, kung di ako magkakamali, is kitabul. O ang singular form ito ay kitab. Kaya na nakasulat. Kaya kang tawag sa amin, Al-Hul Kitab. People of the Bible. Salamat po. Last question. Makabasa po ba kayo ng Arabic, Mr. Ili? Hindi ako marunong magbasa ng Arabic. Ang binabasa ko po English translation. Ayun po ang sagot.
Ilang bro, ilang tanong na bro? Okay na, okay na. Okay, salamat. Okay na. Okay. So, dyan po natatapos ang unang pagtatanong ni Ibrahim Romas bilang negative. At syempre, dito din ay magbibigay siya ng 15 minutes sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. 15 minutes bro. Wait lang. Set ko lang yung ating time. Your time start now. Proceed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. According sa Wikipedia, sa kanilang headline, sa kanilang heading of subtitle, etymology, sinabi nila, the Greek Biblia ay lumabas lamang ito, ginamit ito noong 223 CE, meaning Christian era. Well, Christian era lang po ang ginagamit word Biblia, plural books, ay ginagamit po ito in 223 Christian era. Sa madaling sabi, before that, walang salitang Bible. Dahil ang unang mga salita, tinatawag silang mga scriptures. Scriptures. Okay? Now, dito tayo sa quoting ni brother na Quran. Sabi ang Quran mismo nagpapatunay. Basahin natin ang Quran. Hindi naman siya marunong mag-Arabic. So yung Quran chapter 4, 136, tingnan natin kung mayroon bang salitang itong Biblia. Dahil yung nga ang kagandahan sa Muslim, may originality. Kung anumang translation, siyempre, kung mayroon mang discussion, argument sa translation, balik kami sa original ng pagkasulat. Sinasabi po dito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab. Sinabi dito, kitab. Ang ibig sabihin kitab, hindi Bible. Kasi pag sinasabi mong kitab, libro, maraming libro. Book, Philippine history, libro yan. Ang sinatawag na Bible ay iba sa kitab. Okay? So, literal di ko lang basahin kasi ang quotation ni Brother Eli nga lahat Bible ay hindi po yung sa Arabic Bible, kundi kitab. So, ang translation, kung meron man nag-translate dyan, ay mali siya. Bakit? Hindi niya alam kung ano ang Biblia. Siguro Muslim, by birth yun Muslim. Pero ako, dati akong Seventh Day Adventist, alam ko kung ano ang tinatawag na Biblia. So, dito, kahit sabihin natin, mayroon nagsasabi, millions of people, including the Christian, saying Bible is the Word of God. Mayroon ding mga Kristiyano, mga scholar mismo, like ni Bart Ehrman, isang Amerikano, professor sa mga American, expert and scholar of the New Testament. Nagpapatunay siya na there are so many contradictions and the Bible could not be called as historical book. Historical, sabi niya, isang scholar ng Biblia mismo. Okay? Baliban pa dyan, mayroon akong babasahin dito, mga Kristiyano rin. Sa Awake Magazine, Kristiyano Jehovah's Witness. Sabi nila, in September 8, 1957, startling heading, sabi nila, in 1957, mga Kristiyano din, 50,000 errors in the Bible. 50,000 errors in the Bible. Kristiyano yun, hindi Muslim. Ellen G. White, propeta ng mga Seventh-day Adventist. Nagpapatunay din na ang Biblia are so many, sabi niya dito, I will quote word by word. The Bible we read today, the work of many copyists who have in most instances done their work with marvelous accuracy. But copyists have not been infallible, and God most evidently has not seen fit to preserve them altogether from errors and transcribing. Errors not free, meaning there are errors. Ellen G. White din nagsabi, propeta ng Seventh-day Adventist, Kristiyano rin. Nagsabi niyan, hindi Muslim. Okay.
Ang masaklap dito, kung mayroong Muslim nagsabi, ay medyo Muslim eh. Mas masaklap siguro kung Kristiyanong magsabi. Bernard Shaw, sabi niya, si Bernard Shaw, well-known itong writer in Europe. The Bible is most dangerous book. I quote, the Bible is the most dangerous book ever written on earth. Keep it under lock and key it. Bernard Shaw. Dangerous daw. So dito tayo sa kung ano man ang sinasabi external evidence, dito tayo sa tinatawag na internal evidence. Ano ba talaga ang salita ng Diyos? Sabi sa Biblia, Proverbs 30, verse 5, every word of God is flawless. Flawless. Every word of God, sa New Living Translation, every word of God proves totoo. Sa King James Version, every word of God is pure. Sinabi ito. Pure now. Flawless. Okay. Dito tayo ngayon sa natin ang Biblia kung talaga bang flawless. Si Adam, the story of Adam and Eve, yung nagkasala sila. Naglalakad ang Diyos at nagtatanong, di lang natin i-discuss yung nagtatanong ang Diyos, nasaan kayo? Nandito kami. Bakit kayo nagtago? Nagtago kayo. Hubad-hubad kami. Bakit kayo hubad-hubad? Dahil kumain kami. Ang Diyos nagtatanong. So di na tayo doon ha. Ang Diyos nagtatanong pala, hindi pala niya alam kung saan sila nagtago, si Adan at si Eva. Okay. Ang salita dito, yung nagkasala si Eva, ang nangyayari, ang ginawa ng Diyos, sabi ng Panginoon, I will make your pains in childbearing very severe. Nagkasala ka, so manganak ka, very severe ang sakit. At ang kay Adam naman, na ikaw ang mag-12. Mag-12 ikaw, nang ibig sabihin magtrabaho ikaw, magpapawis. At sinabi naman na ikaw, si repente na ikaw ahas, dahil yung ginawa mo, tinukso mo ang tao, mula ngayon, magkain ka ng alikabok, dust. Ang tanong, may nakakita na ba kayong ahas, manog, silunggong na nagkaon ng dust? The serpent must be dustivorous, hindi carnivorous. Carnivorous ang mga aso kung wala sila gakaon ng dust. Why God sinasabi niya? Nung magkain ka ng dust. Ganito. Sabi nila si Jesucristo, ang pagpakamatay ni Jesucristo or yung pagpapako sa cross ay kapatawaran sa kasalanan. I don't know anong kasalanan, past kasalanan, present, or future. Kung si Jesucristo ang kamatayan niya ay pagbayad sa kasalanan, at sila si Adan, si Eva, at ang mga ahas ay nagkaganon dahil sinumpa sila dahil sa pagkakasala, nang kung si Jesucristo di bayaran, ang tanong, bakit ba masakit na magpanganak ni Eva? Manganak siya, sakit pa. Ano pa? Si Adan ngayon, maghanap buhay sa farmer ka, magpapawis pa rin. At ang ahas sana, hindi na kumakain ng dust. Ay kumakain na ngayon ang ahas. Walang ahas kumakain ng ano. Okay. At sa kasalanan nila ni Adan, ang ground, ang earth ay accursed. Sinumpa. Ang ground sinumpa. Where is the justice of God? Anong kasalanan ng ground, mga kahoy at halaman? Anong kasalanan nila? Kung nagkakasala si Adan, nagkasala si Eva at ang ahas, anong kasalanan ng lupa? Dito tayo. Sa katuruan sa Biblia, without shedding of the blood, no forgiveness. Without shedding of the blood, no forgiveness. Magkakasala ka. Ito yung salita ng Biblia. Totoo ba ito? Nga without shedding of the blood ay talagang walang kapatawaran? Si David, ang punto ko dito, may contradiction eh. Si David pinatawad. Wala pang napako doon. Ang Nineveh, pinatawad ang Nineveh. The book of Jonah, the story of Jonah, pinatawag ang Nineveh pinatawad. So saan ngayon ang sinasabi nila? Another thing, ang Biblia nagsasabi, all have sinned. Ang lahat daw nagkakasala. Totoo ba ang lahat nagkasala? Hindi. Dahil si Enoch, walang kasalanan, nandoon na sa langit. Si Elijah nandoon na sa langit, walang kasalanan.
at sila ni Elizabeth ang Zachariah, sila ni Job, walang kasalanan doon na sa langit. Is this not contradiction? Dito tayo, ang Biblia mismo, sa Jeremias 8:8, nagsabi mismo nga ang Diyos, ang nagsabi mismo sa Biblia, ang Diyos daw nagsalita, nga the scribes change, they made falsification of writing the word of God. Ang mga skriba mismo. So, paano sinabi, kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin, ngunit narito ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Biblia pala. Ang sinulat, sino bang nagsulat ng mga eskriba? Okay. May kasinungalingan pala. Internal evidence itong pinapakita ko. May mga kasinungalingan pala inside sa Bible. Ang Biblia full of unscientific, contrary to science. Bakit? Ang Biblia nagsasabi na ang mundo ay may foundation. May foundation. Ano? Building, may foundation. Saan mabasa? Salmos 104, versikulo 5. Ang mundo daw may haligi. Unang Samuel, kapitulo 2, versikulo 8, ang earth daw may haligi. It is unscientific. Ang iba pinagyayaban nila, scientific daw ang Bible. It is unscientific. Dahil paano may haligi? Okay? Sinabi naman sa Revelation chapter 7 verse 1, and the four corners of the world, four corners. Ang mundo daw may four corners. Ano? Square ang mundo? Ito ba ang pinagmamalaki nga Word of God? Bakit against sa standard science? Another thing, Daniel 4 versikulo 11. Okay? And the tree grew large and became strong, and in the height reached the sky, and it was visible to all the end of the whole earth. Kung makita mong pinakamataas nga nagtubo ng kahoy, at makita ang buong mundo, papahiwatay na ang mundo ay flat. Dahil kung ang mundo ay tawag nila, ang mundo ay spherical, kung dito ka sa north, sa south, hindi mo makita kahit anong haba pa ng anong tayog pa ng kahoy, hindi mo makita. Bro, Russia? O nga, may ingay yun. Bro, sa Baktani, bro. Parang merong grounded yung ano mo, bro, yung audio mo. Meron kaming nadidinig na parang kuryente. Or ano ba yan, electric fan? Ito yung nag-sisinalong, bro. Sa kabilang bahay, sisinalong. Sa kabilang bahay, kita, bro. Hindi, sa mic mo, bro, parang merong ano bro eh. Meron kaming nadidinig. Siguro mute ka muna, bro. Mute ka muna para hindi namin madinig. Para mamaya, i-mute ka muna, ha. Parang nga, ganyan, bro? Yan. Wala na. Yan. Wala na. Okay. Okay, 2 minutes and 45 seconds. Resume, bro. Ang salita ba ng Diyos ay saksak ba ng kabastusan? Genesis chapter 38, verse 18 to 30. Ang istorya ni Huda. Nga si Huda, ginamit niya ang kanyang daughter-in-law. Akala niya ay patutot. Ginamit niya, daughter-in-law pala niya. At nanganak ito, si Zara and Faris, naging lulo sa lulo ni Jesucristo. Imagine, anong klaseng word of God? Another thing, sabi na wala ng tao sa mundo, lasingin natin ang ating Ama. Genesis chapter 19, verse 30 to 35. Lasingin na natin Ama, wala ng tao sa mundo. Totoo ba walang tao sa mundo? Na si Abraham at si Lot magkakabag-anak. Nilasing din, ginamit din ng anak. Ang tatay, ginahasa ng dalawang anak. What kind of word of God? Sa word of God, Ezekiel 23, the whole chapter, ang Ezekiel 23 ay talagang for adult story. Whether this is parable or literal, the story, the whole chapter 23 of Ezekiel, talaga ay for adult story ang inyong mababasa. Word of God for adult story, nandoon. Okay. Another thing, dito sa dagdag bawas. Ang Biblia ba walang dagdag bawas? May dagdag bawas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. All translation begotten, why na?
At ang John chapter 8, verse 1 to 11, dagdag pala ito. Ayon sa mga scholars, dagdag. Ang bagong mga Biblia ngayon, nag-start na lang ng 11. Chapter 8, verse 11. Ang Mark chapter 16, ang Mark chapter 16, ito ay may dagdag din. Yung story nga, yung story na mag-inom ka ng maglason, hindi ka malalason, dagdag pala yan. Yung babae nga nahuli na huwag niyong batuhin, ang sino magbato ay siyang walang kasalanan, dagdag din. Bakit? Dagdag bawas, may kumilik na ba doon? Ito ba ang salita ng Diyos ay dagdag bawas? Kahit ang mga scholars nagpapatunay na ang Biblia, marami dyan unknown authors. Even the Roman Catholic testified, mga scholars nila, maraming nasulat, even the Pentateuch authorship, hindi na alam kung sino ang nagsulat. Marami dyan. The Book of Psalms, hindi si David mismo ang nagsulat. Dagdag bawas, kabastusan, unscientific, internal evidence nandoon sa Biblia. Hindi nagmula sa iba. Kung mayroon nang nagsasabi dyan, mga tao, ayan. Yes, at dyan po natatapos ang unang pagpapahayag ni Ibrahim Romas. Yeah. Excuse mo na ako, bro, ha? Inom ako ng tubig. Okay, sige lang. At sunod tayo ay meron tayong 5 tanong dito, same din. Siyempre magtatanong yung ating affirmatives and negative. At doon sa mga nasa live, shoutout sa inyo. Meron tayong 46 live viewers ngayon, 165 shares, 110 comments. At ang topic pala nila ngayon ay patutunayan na ang Bible ay salita ng Diyos ayon sa Biblia, Quran at Hadith. So habang naghihintay, shoutout muna kay Jonah Codales, Amski Ray, at Doy Ox, kay Jaime Regala, kay Johnson Taiba, kay Ezra Ezekiel. Ayan, nakabalik na. At bro, 5 na tanong ito bro. Unang tanong mo bro. Unang tanong ko bro. Sabi mo, nung si Ina o Christian Common Era na ginamit ang salitang Bible. Tanong ko, nung panahon ba ng before Christ ba, may mga convert Hudyo na ba na Grigo? Yun po unang tanong ko. Ang ating pong pinag-usapan po ay Biblia. Salita ba ng Diyos o hindi ba salita ng Diyos? Hindi po conversion. May nag-convert ba o wala? May convert ba o wala? Hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, papatunayan mo na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia at ayon sa mga ibang mga references. Yun po ang ating pinag-uusapan. So, sunod na tanong. Sabi mo, iba ang Bible sa kitab. Iba ang Bible sa kitab. Ano yung aklat ng mga alhul kitab na hindi Bible? Sagot. Pakiulit ang last niya, hindi ko narinig, Mr. Arasya. Ang last pakiulit niya, na lang yung tanong. Nag-choppy kasi. Ito tanong ko bro. Sabi mo, hindi Bible, ang kitab ay hindi Bible. O, di ba yun ang tanong mo? Yun ang tinanong mo, hindi sa Bible. Ang tanong ko ganito, ano ang aklat ng mga alhul kitab? Kung hindi Bible. Okay, proceed. Sa ahlul kitab, ang aklat nila tinatawag na Torah kay Moses. Ang kay Jesus tinatawag na Injil. Kang David tinatawag na Zabor. At ang kang Ibrahim tinatawag na Suhuf. Walang salitang Biblia, Bible, even the Hebrew scholars, they do not accept the word even Bible because the Bible, the old books, kung in general, hindi Bible, scripture, ang tinatawag noon, scriptures, hindi sila Bible. Ang Bible ay iba, comprises Old and New Testament. Yun ang Bible. Lumabas lamang in 300 AD or Christian era. Sinabi ng Wikipedia. Pangatlong tanong. Third question. Payag ka ba na ang isa sa pangalan ng Bible ay Holy Scriptures? Sagot. Proceed.
ang Holy Scripture, kung pangalan ninyo yan, pero basahin sa Biblia, wala namang babasa. Mayroon bang mabasa sa Biblia na Holy Scripture? Wala po. Paano ma-Holy Scripture? Yugyugan, ang dami dyan. Ang dami, saksak ng yugyugan. Pagsisinungaling, contradiction, si Kristo, ang lulo sa lulo niya ay mga anak bastardo, iho de bastardo. Paano ma-Holy Scripture dyan? Kung napuno ng yugyugan dyan? Ezekiel 23, the whole chapter, basahin mo, from 1 down. Yugyugan lang yan lahat. Paano masabi Holy Scripture? Mahihiya tayo dyan sa pag sinabi natin na Holy Scripture ang bastos ng mga nasulat dyan sa loob mismo. Ilang tanong na bro? Ilang tanong na? Fourth question to bro. Fourth question. Sabi mo, mayroon ka bang patunay na si Bernard Shaw ay isang Christian? Sagot. Ilan na tanong yan? Fourth question to. Bro, ang topic po natin ay Biblia. Papatunayan mo ang Bro, Biblia ay salita ginamit mo ng yan. Diyos. Wait. Ginamit mo yan. Time stop muna tayo bro. Time stop muna tayo. Hindi ka marunong yata sa debate. Ginamit mo yan. Wait lang. Moderator muna ha. Ganito bro. Yung tanong mo bro, ayon sa ating rules, kahit anong isagot niya dyan, tutol ka man o hindi, no ano tayo bro, no wag tayong mag-interrupt bro ba. So kahit gusto mo yung sagot niya o hindi, tuloy-tuloy tayo dyan. Siguro sa rebuttal mo siya anuhin. Pero for now talaga bro, stick tayo sa ating rules at sinang-ayunan nyo yan. Yan ay rule number 1 natin. So bro Ebrahim Romas, tuloy ka sa pagsagot mo bro. Mr. Arasya, wala ba siyang count? Violation of rules siya eh. Nagsasalita ba ako? Nagsalita siya? Okay, di ba yung warning nyo? Okay lang. Sige, bigyan ko ng isang warning si Ibrahim. Si Eli Sabaktani dito no. Ganito bro. Pag doon talaga sa sagot, sa tanong at sagot, kailangan talaga wag kang mag-interrupt doon. At same lang doon sa kabila. So ganyan bro. Okay bro, proceed ka. Meron ka pang 50 seconds bro sa pagsagot bro Ibrahim. Pasok mo yan bro. Nakot ko si Bernard Shaw, hindi yon dahil siya ay Kristiyano o Hudyo o what. Okay? Ang nakot ko dahil sabi niya ang Biblia ay dapat ay ilak because it is a dangerous book, sabi niya. So kung tanungin mo siya Kristiyano ba siya o hindi, ay hindi ko alam na siya bo'y Kristiyano. Yun ang sagot ko. Panglimang tanong bro. Bro, last question. Sa panglimang tanong. Sabi mo, bakit ang Diyos binigyan niya yung babae na manganganak yung napakasakit o severe pain? Ang tanong ko, hindi ba masakit manganak ng babae? Hindi ba masakit yung manganak? Okay bro, tinatanong mo ako, di ba masakit? Ako hindi ako babae bro, lalaki ako. So hindi ko talaga naramdaman. Okay? At saka, ang Biblia mismo nagsabi, sakit ang manganak. Bakit? Dahil nagkakasala sila, kumakain sila sa prutas. Kung si Kristo ang kanyang kamatayan, pagbayad sa kasalanan na ginawa nila ni Adan o ni Eva, yung na-crucify si Kristo. Therefore, hindi na sana masakit manganak ang babae kasi nabayaran ni Kristo. Ang tanong, bakit pa man si Adan ay magpapawis pa at ang manog ay hindi naman kasinungalingan, wala namang ahas kumakain ng dust. Bakit pa hindi nagbago? Binayaran ni Kristo. Bakit pa masakit manganak? Binayaran naman ni Kristo ang kasalanan nila. Bakit hanggang ngayon masakit pang manganak si iba? Okay. At dyan po natatapos ang ating first stage ng debate. At bago tayo pumunta sa ating rebuttal, shoutout muna sa ating dumadaming live viewers. Pakishare lang yung ating live streaming ngayon. At mapapanood din tayo sa mapapanood din tayo sa page ni Ebrahim Romas. Ayan. So, dako tayo mga bro sa ating rebuttal. 15 minutes ulit ito. Okay, mauuna dito si Eli Sabaktani. Bro, 15 minutes sa rebuttal bro. Your time start now. Salamat po kaibigang Ibrahim Romas. Salamat kapatid na Rachel.
Una, sabi ni Ibrahim Rumas na ang Biblia daw natin mali. At marami siyang pinaratang sa Biblia natin. Una, sabi niya, hindi daw ginamit yung salitang, hindi daw isa sa pangatawag natin sa Biblia ay Holy Scriptures. At wala daw yun sa Biblia. Paano kung mabasa ko? Ito, babasahin ko ha. Babasahin ko. Ito na nakasulat ito sa ito yung nakasulat sa Ikalawang Timothy sa 3:15. Ito pong salin. And how from infancy you have known the Holy Scriptures. Kaya nga sa salin ng mga saksi ni Huban ng Biblia na New World Translation ang nakalagay Holy Scriptures. Kasi isa yun sa tawag sa Biblia. O di. Sabi niya, mayroon pa siyang sinabi, sabi niya, wala namang ikang foundation ang earth. Paano niya nalaman? Scientist ba siya? Paano kung mabasa ko may foundation ang earth? Ito sabi ng mga scientists. Ito, basahin ko ha, na may foundation ang earth. Ito. Ito, foundation ng earth. Ito, sabi sa foundation of earth, sabi. Basahin ko muna. Ito, na-anticipated ko na ilalabas yung lahat ng mga tanong ni Rubas eh. Ito, sabi niya. Sabi dito, earth pillars. Sabi ng mga dalubhasa, the structures of the earth can be defined in two ways. By mechanical properties which geology or mechanically. Sabi nito, earth can be divided into the crust, upper mantle, lower mantle, outer core, and inner core. The geologic component layers of the earth is the pillars and the foundation of earth structure. Nagsabi nito mga scientists. Ngayon sinabi mo pa uli na ang nabanggit daw sa Bible, may haligi ang langit. Kita mo, paano naman siya uli? Palpak na naman. May haligi talaga langit. I-type mo sa Google. Ilagay mo sa Google, the pillars of creation. May pillars eh. Pillars of creation, mayroon. At yan, napatunayan na yan ng sinsya na may haligi ang langit. Tawag yan, pillars of creation. I-type mo sa Google. Sabi mo pa. Sabi mo pa, may four corners ang lupa dahil nakabanggit daw may kwadrado ito. May four corners naman talaga eh. North, east, west, ano pa? Alam mo na yun. Di ba? May 4 na corner yun. Yun ang tawag na corner. Huwag mong itapsir ang Bible namin. Corner ang tawag doon sa Bible. Ngayon, may sinabi ka pa na dito na ang kitab ay hindi Bible. Bible yun. Kaya natawag sa amin, people of the Bible. Sa ibang salin, people of the Bible eh. Sa salin ni Muhammad Asad, people of the Bible eh. Bible kasi yun. Kasi hindi naman multo kasi yung mga Jew at Christian dyan sa Quran mo eh. Kaya Bible yung ginagamit nun. Nung ipangaral ni Muhammad yung Islam noong 7th century, gumagamit na ng Bible ang mga Kristiyano, may Bible na. 4th century pa lang may Bible na, may Greek Septuagint na. Kaya mali pong parata mo kapatid na walang Bible sa Biblia namin. Mayroon. Ngayon, sabi mo pa, kumakain ang ahas nung dash. Ang ahas ba na ito literal na ahas? Hindi. Mali ka naman. Hindi ito literal na ahas. Ito po demonyo. Ito po demonyo. Nakasulat yan sa Revelation. Na ito po demonyo, ang matandang ahas na siyang Diablo o Satanas. Hindi po ito literal na ahas. At yung kinakain niya ditong lupa, hindi po ito lupa. Ito po'y tao. Nilikha ang tao sa alabok ng lupa. Yun ang kahulugan nun. Kaya wag mong itapsir ang Bible namin kung kulang-kulang ka pa sa kaalaman. Ngayon, may sinabi ka pa dito na si Bernard Shaw ay isang Christian. Hindi po Christian si Bernard Shaw. Siya siyang atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Tinuruturuan lang kita. Sabi mo, mga Kristiyano ito. Mali ka. Hindi Kristiyano si Bernard Shaw. Tapos ginamit ito pang Awake Magazine.
Sabi mo, ang Awake Magazine, may ilang libong error sa Bible. Wala naman doon nakasulat sa Awake Magazine. Propaganda lang yun ni Ahmad Didat. Propaganda lang yun. Hindi totoo yung propaganda yun. May kopya ako ng Awake Magazine nung pinaginawang propaganda ni Ahmad Didat. Dagdag lang yun. Yan dapat matuto ka sa akin. Sabi mo pa, sabi niyo ba, bakit si Birdo manganak yung babae? Talaga namang si Bir manganak ng babae. Diba? Why? Ato siya sa kabila. Sabi mo pa, si Bir daw manganak ang babae. Talaga namang si Bir yung manganak ang babae. At yun patunay yun na totoo yung sinabi ng Diyos. Kasi pag nanganganak ang babae, masakit talaga. Masakit talaga. Kaya kailangan i-hospital ka pag nanganganak Kasi minsan nagiging sanhi yun ng pagkawalan ng buhay, yung panganganak Kasi masakit yun. Ngayon, mayroon ka pang sinabi dito na Daniel 4:11, yung matataas na puno. Dahil daw mataas, kaya daw ang mundo ay lapad. Sa Quran mismo mababasa yung mundo, flat. Basahin ko mamaya yan, flat ang mundo sa Quran. May sinabi ka pa dito na sabi mo, mali ang Biblia sapagkat lahat nagkasala. Sinabi ng Quran yan na yan ay nakasulat sa Sunan Tirmidhi, hadith number 2499. Ang sabi doon, all children of Adam have sinned. Nagkasala. Why exempted ba doon? Wala. Kaya mali yung paratang mo. Ano na ba? Sabi mo pa, ginamit lang yung Bible namin noong common era na. Yung mga Greek converted Jew noong 3rd century, gumagamit na ng Greek Septuagint. Nabanggit na itong Biblia namin, kaya nga sa Greek Septuagint, Biblion to ngayon matututo ka ngayon sa akin na hindi mo natutunan. Ngayon may sinabi ka pa dito. Yung John 3:16, dagdag yun yung bigati. Sa original, wala talaga yun. Sa mga salin siguro mayroon. At yung kasi sinabi mo yung mga dagdag sa Biblia, modern translation sa English yun. Mayroon kaming mga kopya ng mga old manuscript na wala yun talaga yun. Hindi yung basihan namin. Hindi yung basihan namin. Yung mga translation. Bumabalik kami sa matatandang salin pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Ano pa? Meron ko pang ditong sinabi na si Jesus, bakit hindi daw nagtanong daw ang Diyos kay Adan. Hindi daw alam ni Adan hindi daw alam ng Diyos na hindi ang kung anong nangyari. Si alam mo nagtatanong mo kay Jesus sa last days. Kita mo hindi alam Sabi ni Allah, Isos, ikaw batang yung ina, sinabi niyo kayo Diyos at sinasamba. Kita mo nagtanong din si Allah. Kayo mali. Ako kaya ko ibalik yung brother. Kaya ano pa? Sabi mo pa ginamit mo pa si Bart Ehrman. Sabi Bart Ehrman ay sinabi mali ang Bible. Sino ba si Bart Ehrman? Well, hindi kinikilala si Bartman. Laging talo yun sa debate sa mga Christian apologists. Di ba? Kaya, wag ganun kapatid. Puro atake ka na sa Biblia agad. Kaya, napatunayan ko dito na lahat ng sinabi mo walang basihan. Una, yung Awake, walang basihan yun. Kwentong kalabaw lang yun ni Ahmad Didat. Walang basihan yun. Ngayon, hinahamon kita susunod, i-produce mo yan kung anong mga contradiction dyan na sinasabi ng Awake. Kasi ilabas ko dito yung Awake na sinasabi nyo na may maraming contradiction sa Bible na sinabi ng mga Jehovah's Witnesses. Mali yun! Propaganda lang yun ni Ahmad Didat. Ngayon, ano pa? Yung sinasabi dito na ano pa yung ano pa sinabi niya? Mark 16, dagdag, ano na ang utos ng Bible? Sino nagsabi siya ano ng utos ng Bible? Sabi nila yon, pero may mga utos ng Bible. Ngayon, tanungin mo ako mamaya kung sinong utos ng Bible. Ito ilalabas ko dito. O siyan na muna kapatid na Rasya.
wini-wave na ng ating affirmative yung kanyang time. At syempre, dako tayo sa pagtatanong dito. Meron ulit 5 question, 30 seconds sa pagtanong. Bro Ibrahim Romas, unang tanong mo bro sa second cross mo. Uulitin ko, tanong ko, sinabi mo kasi nga ako ay nagsabi kay Bernard Shaw nga siya ay Kristiyano. Wala akong sinabi diyan. Aaminin mo po ba nga nagkamali ikaw or nagsisinungaling ikaw? Nga nagsabi ako si Bernard Shaw ay Kristiyano. Sabi ko, hindi ko alam siya Kristiyano, siya ba'y Hudyo. Pero sinabi mo sa iyong speech nga nagsabi ako nga siya ay Kristiyano. Aminin mo nagkamali ka or nagsisinungaling? 1 minute. O aaminin ko? Talaga namang sinabi mo yan na Kristiyano si Bernard Shaw. O ngayon, ikaw magpatunay, i-revise mo yung pinagsasabi mo dyan. Yun ang sagot ko. Second question. Alhamdulillah, wala namang kaso. Total, recorded naman ito. Sabi mo, ang Quran, si Allah pangalawa na yan. Okay. Pangalawa. Proceed sa tanong. Walang warning yon, Mr. Rasha? Second warning. Second warning. Ganito bro. Maging stricto tayo bro. Pag nagsasalita talaga yung kabila, silence lang talaga. Bro, hindi ako, Kwan ko lang yun sa may binilista ko dito, yun ang sinabi ko. Hindi ko siya kausap. Sige, ganito hindi lang bro. Sinasabihan ko. Ganito lang bro, para hindi ko din ma-misinterpret kung ano yung mga ginagawa. So, ganito bro, talagang silence tayo. May sinusulat kasi ako bro. Kung gusto niyo mag-mute kayo para hindi kayo pero pag meron talaga akong nadinig, automatic yan ha. So, ganyan. So, bro Ibrahim, okay. proceed ka bro sa iyong tanong. Tanong bro. Sinabi mo na si Allah sa Quran nagsabi na ang earth ay flat. Anong sura, anong aya, litra per litra nga ang earth ay flat? Ang earth ay flat. Ito basahin ko. Ito. Ito po yung nasa sura earth ay flat. Ito, nasa Surah 88 verse 20. Ito sabi sa translation, Yusuf Ali. In how the earth is flat. Surah 88:20. Iyon pong sagot. Third question yan. Third question tayo. Bro Ibrahim. Ang nabasa ko dito, hindi dito flat, kundi outspread. Outspread ang sulat, outspread. Ang ganito ang tanong ko. Aminin mo po ba ng salita ng Diyos na tinatawag na Holy Scripture, may mga bastos nga nasulat o hindi? Depende sa definition mo ng bastos. Kasi sa Quran, mababasa ko rin na maraming bastos na mga salita si Allah. So, yun ang sagot ko. Mamaya i-challenge mo ako. Okay. Fourth question tayo. Ang pinag-uusapan ba natin dito, Quran, Bible, or Bible lamang papatunayan mo nga salita ng Diyos? Proceed sa sagot. Hindi maiiwasan, brother, pagpapatunayan ko ang Bible ay salita ng Diyos. Hindi maiiwasan na masababanggit ko na mali ang Quran. Yun ang sagot. Okay. Last question tayo. Okay. Si Huda at si Tamar, yung daughter-in-law, nagyugyugan. Si Lot, ni-rape, ginasa ng kanyang dalawang anak. Okay? Marami pa diyang 29 sex for adult stories. Ito ba ay hindi bastos para sa'yo? Hindi bastos yan. Realidad yan. Manood ka nga ng Rapi Tulfo, maraming realidad na nagaganap sa totoong buhay.
ganun ka prangka ang Biblia namin. Hindi to tulad ng Quran mo, na plastic. Ito ang sagot ko, brother. Salamat. Okay. So, dyan natatapos ang second cross ni Ibrahim Romas. At syempre, dako tayo sa 15 minutes na rebuttal din ni Ibrahim Romas sa pagiging negative sa topic na ang Biblia ay patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Bible, Quran at Hadith bilang negative. Ibrahim Romas, 15 minutes na yung rebuttal, bro. Your time start now. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sabi pong sa 2 Timothy, all scripture is written by inspiration, by instruction and by instruction and correct for righteousness. Dito tayo sa Biblia, wala dang bastos, yung si Unan, withdraw niya, Unan sa Genesis chapter 38, verse 9, when Unan intercourse with his brother, he let his semen spill to the ground. Yung semen daw niya, pinaawas daw niya, dahil takot siya will be credited to his brother. So, pag niyari niya, pinalabas niya, hindi bastos daw yun. This is for reproof, for doctrine. Si Judah, ang pinag-uusapan dito, ay grabe. Gumamit ng isang prostitute. Ito si Judah, ulit-ulitin ko, refute this. Dahil si Judah, lulo sa lulo ni Jesucristo. Hindi ba ito nakakahiya? Nga lulo sa lulo ni Jesucristo ay gumamit ng babae na akala niya prostitute, at maliban pa dyan si David na pinagmamalaki. We believe David was a righteous prophet. We believe Judah as a righteous prophet. But what we do not believe inside the Bible. Nga si David, nagnakaw ng asawa. Nagnakaw ng asawa, tapos ginamit niya, maliban pa nga ginamit niya na laman niya nga buntis na, ay pinadala niya ang asawang Mr. si Uriah sa labas para mapatay. Okay? Ito'y lulo sa lulo ni Jesucristo. Hindi ba nakakahiya na lulo sa lulo ni Jesucristo ay ganito ang nangyayari? Hindi ito bastos. Magnakaw ka ng asawa, pabuntisan mo, ay hindi ito bastos. Okay. Dito. Another thing, ang ating ipalabas dito. Dito naman sa mabasa sa Judges, chapter 19, the whole chapter. Kung basahin, wala na akong panahon pagbasa, the whole chapter, itong isang tao nga sakop sa Israeli, ay may asawa siya nga hindi nagustuhan, ang misis niya tumakas. Hinabol niya at binalik. Yung binalik niya, nakatulog sila sa isang lugar, at may mga bakla nga pumunta para kunin sila, para yariin sila sa mga bakla. Ang ginawa niya, binigyan niya ang misis niya, tinulak niya ang misis niya. Okay? At ginamit ang misis niya. Kinaumagahan, ang misis niya nandoon sa pintuan, hindi na makatayo. But read the whole chapter of Judges chapter 19. In verse 29, I will quote, when he arrived, he went in the house and got a knife. He took his concubine body, cut it into 12 pieces and sent one piece to each of the 12 tribes of Israel. Pagkatapos na nasalba ka nga sa iyong asawa o sa iyong concubine, nasalba ikaw, tinulak ikaw, tapos hindi na makatayo dahil maraming gumamit sa kanya, kinarga niya sa asno, pagdating sa bahay, chinat-chat niya. Is this for your doctrine? Is this your correction? Is this teaches about righteousness? Nandun sa Biblia? Is this word of God? The word of God is pure, perfect, flawless. Sa aking nabanggit kanina, ito ba ay flawless? Bible revised, puno ng revision. Revised King James Revised Version, the New King James Version, the Standard Revised Version. Can you revise the Bible? Sabihin man nila, hindi lang translation. No, the translation, the revision is based on the Greek manuscript. Hindi based on the translation. Baka naman ay palusot ay translation. Hindi. The King James Version based on the Greek and also the Revised Standard Version based on the Greek, sabi nila. And doon sa Greek ay maraming mali. Another thing, dito sa Biblia, ang
Sabi niya omission. Umamin siya nga binagdagan pala. Binawasan. Wala nang mabasa ang bigatin. Wala daw mabasa. Bigatin saan? For how many centuries, ang mga Kristiyano, dati akong Sabadista, bigatin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, ngayon umamin siya. Wala naman talagang bigatin, sabi niya. Sabi ng Biblia sa last page of the Revelation 22, sino magakuha, sino magadagdag, in short, dagdagan ang kanyang parusa. Kung magakuha, kunin din ang iyang pangalan sa the book of life. Sa madaling sabi, ang Bible dapat walang dagdag, walang bawas. Okay? The Bible to the New Testament, there are about 5,000 copies of the New Testament. According to the scholar, walang pareho na copy. Walang the same pareho nga copy na tinatawag na New Testament. Dito, sabihin daw niya mga author, dito authorship. Sabi ng Bible sa 1971, sinabi nila the authorship about the authorship. Genesis, author, unknown. Generally also credited to Moses, Exodus. Numbers, generally credited to Moses, generally. Joshua, major part, credited to Joshua. Judges, author, possibly Samuel. Wrote, author, not definitely known. 1 Samuel, author, unknown. 2 Samuel, author, unknown. 1 Kings, author, unknown. 2 Kings, author, unknown. Okay. Ang dami ditong unknown. And the modern scholars today accepted, the modern scholar, that Matthew, Mark, Luke, and John are anonymous books. Anonymous books. The traditional belief, the old belief, tradition, Matthew, the author of Matthew. Mark, the author of Mark. Pero the modern scholars, all of them, sinabi, nga hindi si Matthew, the four canonical gospel, these are anonymous books. Sabi ng mga scholars ng Biblia. Dito, another thing. Ang Biblia, hindi man niya aminin, pero babasahin ko lang. Solomon chapter 7, verse 3, 7, and 8. Basahin ko sa Tagalog. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na ang tambal na usa. Itong, dito naman sa 7. Itong iyong tayo ay parang puno ng palma at ang iyong mga suso ay sa mga buwig ng mga ubas. Continue sa 8. Aking sinasabi, ako'y aakyat sa puno ng palma. Ako'y hahawak sa mga sanga niyaon. Ang iyong mga suso ay maging gaya ng mga buwig ng puno ng ubas. Okay. Hindi daw yan. Hindi lang bastos. Masarap nga yan. Bilang lalaki. Ezekiel 23 verse 3. Sinasabi dito. Ang dibdib. Sinasabi, ang dibdib at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Sa Bisaya pa, sila nakighilawas dito sa Ehipto. Sila nakighilawas sa panahon sa ilang pagkabatanon dito. Gipamislit ang ilang mga suso. Gipamislit. Gipamislit ang ilang mga suso. Gikumos ang dughan sa ilang pagkaulay. Napong babae nito. Hindi man ito bastos eh. Gikumos. Gikumos. Dito pa, basahin natin. Saan ang hustisya ng Panginoon? 1 Samuel kapitulo 15 versikulo 2 hanggang sa 4. Okay, this is King James version. Said the Lord the host, I remember that with Amalek did to Israel, how he lay in wait for him on the way when he came up from Egypt. Now go, sabi ng Panginoon, now go, smite Amalek and utterly destroy. Utterly destroy all that they have. Lahat ng na mayroon sila, destroy, sirain mo. And spare them not, but slay both. Wag mo silang patawarin. Patayin both, slay them both. Man and woman. Infant, patayin mo ang infant. Nagsususo, patayin mo. Ang mga ox
sheep, yung mga tupa, mga kamilyo, patayin mo. Naku, grabe ang justisya ng Diyos. Ito ba ay mga katarungan? God is justice. God is perfect. His word is perfect. Nga kahit hayop ay papatayin, where you can find. Huh? Sa buong mundo, dito ngayon, saan ka makakita na ganitong aklat nagtuturo? Nga patayin, pati hayop, papatayin. Kung hindi nagustuhan, kaaway, papatayin. Sa Islam, hindi ganun. Ang hayop, bawal papatayin. Ang mga babae, bawal papatayin. Ang mga matatanda, non-combatants, bawal papatayin. Non-combatants. Dito sa Biblia, pati hayop, pati mga babae, patayin. Ano lang hindi patayin? Numbers 31 verse 17 to 18. Sinasabi na, now therefore, kill every male among the children and kill every woman who is not virgin. Pag hindi ka virgin, papatayin ka according to Amplified Bible. How do you know? Ang babae, virgin o hindi? Tikman mo. Pag medyo maasim na, or mapait, mabaho, or mawangwang na, ay patayin mo. Kung virgin daw, huwag patayin. Pero kung hindi na virgin, patayin mo. How to identify the time of Moses in the Old Testament, virgin o hindi? Bakit ang Panginoon ay nagtuturo ng ganito? Ang Panginoon ay perfect, God is justice, God is maawain. Nga ang babae, pag hindi na virgin, patayin. Alam mo, may mga tatanda na nga virgin rin eh. Mayroon din mga bata nga hindi na virgin. Pag tikman mo pala sa Biblia ay utos ng Diyos ay patayin mo pag hindi na virgin. Ano ba yan? Kaming mga Muslim wala po ganun. Nga katuruan. Nga pag hindi na virgin, pag wangwang na patayin mo. Word of God ito. Ang God ay ang lahat ng nasulat for correction, for reproof, for doctrine. Mr. Eli, doktrina mo ba? Doktrina for reproof, turo mo ba? Na kung hindi na virgin ay patayin? Kasi sabi ang Biblia, all the scriptures is given by inspiration, the word of God, by correction, by discipline, by reproof. Saan ngayon pabasa? So maraming salamat po Mr. Eli, inshallah. Kung mayroon pa akong katanungan, at magpapasalamat din ako nga at least nung nandito pinaunlakan mo ang ating debate at sa ating moderator. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Ibrahim at meron pa siyang 3 minutes. Ayan. At dako tayo mga kapatid sa ating pagtatanong. 5 tanong ito. Bro Ibrahim, Bro Sabaktani, bro. First question mo, bro. Una kong tanong, brother, sabi mo, totoo ba yung sinabi mo sa Islam hindi pinapatay ang hayop? Proceed sa sagot. 1 minute. Kung may gera po, kung sa panahon ng gera, bawal po papatayin po ang hayop basta may gera. Ang patayin lang po yung kontra. Pero yung mga hayop, hindi po pwede patayin. Kung patayin, kakainin mo. So walang rason, patayin mo. Pati ang mga asno, patayin mo lahat without any reason. Pero kung patayin mo, kainin mo, no problem. Second question. Pangalawa, di ba, sa hadith mayroong pagpatay sa aso, sa daga, sa scorpion. Sabi mo walang papatay, di ba? Papagpatay yun? Sagot. Proceed. Una, kahit man ay nandoon ka na sa kabilang dako, sasagutin ko pa rin. Bible, Word of God. Okay? Papatayin, may rason. Sabi ko, hindi papatayin ang isang bagay kung may rason. Yung mga ligaw na mga aso, kasi kung ligaw na nga aso, peligro ang buhay, mapagagatin ka. Mga scorpion, pupunta sa iyo, papatayin ka. So yung mga may purpose ng patayin. Pero yung asno, yung kabilyo, yung mga tupa, anong rason na papatayin mo sila? Pati mga bata. Kung may rason ka, ahas, manog, pumunta sa bahay mo, kubra, ano alang yung patayin? Patayin mo with reason. Pero kung walang rason, dahil ang galit ka, inutos daw ng Diyos, patayin mo. Pati mga hayop, anong hayop dyan? Next question. Third question. Yes. Sabi mo, ang Synoptic Gospels ay anonymous author. Sinong mga scholar nagsabi na anonymous author yung Synoptic Gospel? Proceed.
Ito ay kung sa mga Katoliko, sa mga Roman Catholic, sa kanilang American Standard Version sa Roman Catholic, nandoon po every introduction, every Matthew mayroon silang introduction, Marcos mayroon silang introduction, Lucas mayroon silang introduction. This is published by the Roman Catholic. Ang dami nila doon mga professors and doctors and cardinals. Hindi ko na mabanggit, pero doon yan mababasa. Okay, fourth question tayo. Sabi mo Roman Catholic. Sabi Roman Catholic ang nagsabi na anonymous author yung mga synoptic gospel. Sino sa Roman Catholic nagsabi nun, bro? Una, yung imprimatur, si Cardinal Sin. Imprimatur. Kasi hindi ka mag-imprimatur, si Cardinal Sin. Imprimatur ito by Cardinal Sin. Nga doon ang mga scholars nagsasabi na mga ito ay mga anonymous. Isa si Cardinal Sin na nag-imprimatur. Okay, last question tayo. Sabi mo isa si Cardinal Sin sa imprimatur. Nagsabi na anonymous author ang Synoptic Gospel. Ano yung libro na isinulat ni Cardinal Sin na nagsasabi na anonymous author ang Synoptic Gospel? Proceed. Hindi ko po sinabi nga libro. Sinabi ko po may introduction yung Katoliko nga aklat, yung Bible nila na American, ito ay printed sa Pilipinas and also authorized by the American Bible Society of America. Nandoon sa introduction, Matthew, Marcos, Lucas, even sa Pentateuch, mayroon sinasabi ang mga scholars ng mga Katoliko nga scholars, even the Pentateuch, hindi si Moses ang nagsulat. Sa Salmo ni David, hindi rin sila nagsulat. Okay. Hindi aklat ang aking sinasabi. Okay, at dyan po natatapos ang second part ng ating debate at syempre dako tayo sa ating konklusyon. At by the way bro Eli sa Bactani, bumalik na naman yung bro, yung garal-garal bro, parang yung sa audio mo bro, hindi ko yan, ayan. Okay na. So bago natin simulan yung ating konklusyon, syempre shoutout muna tayo sa lahat ng nasa live viewers. At nandyan si Jonas Codales, si Dats Langgalen, shoutout sa inyo, si Alganzer Makapundag, at si Jaime Regala, si Brother Hamskiri, at sino pa ba nandyan? Si Shani Clearance, ayan, si Johnson Taiba, nandyan sila lagi sa kanilang comment box at relax lang kayo dyan. At ayun, dako tayo sa ating konklusyon. Mauna dito si Ibrahim Romas, 5 minuto ito bro. Set ko lang yung iyong time. Okay. Ano ba yan? 5 minutes sa final conclusion. Okay. So this is the final conclusion ni Ibrahim Romas. 5 minutes bilang negative sa topic na patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia, Quran at Hadith. Bilang negative, Ibrahim Romas, 5 minutes bro. Your time start now. Bismillah. Nagtanong ang aking katunggali, buti nagtatanong siya. Ito ay mabasa po ito sa the introduction, page 1061, the New American Bible, the New Catholic Translation. Not less than 80 professor, doctors and reverends nag-translate nito, unedited nito. Silang nagsabi na ang Matthew ay unknown. Sino pa? Okay. Matthew yan ha. Dito naman tayo sa Marcos. The same. Sila rin ang nagsasabi. Yung nabanggit ko, sila rin ang nagsabi. Revelation, the Pentateuch, sila rin ang nagsabi na unknown. Paano masabi na kung sinabi mo nga, mas mabuti pa nga kaysa authored. Kasi pag sinabi mo, authored by Juan de la Cruz, ay hindi pala Diyos ang nag-author If you are insisting na mayroong authorship, mas lalong maproblema because if the Bible is authored by Juan de la Cruz, it means pala na ang Biblia hindi authored by God. The Word of God must be authored by God.
Oh? So ganito, sa daming anonymous na mga author, you insist na may mga author, okay, mas lalong makaproblema. Another dyan, yung mga yugyugan nga pangyayari dyan, yung nagbasa ko, nga, mayroon pa nga sa Ezekiel kung kumusin mo ang kanyang suso, pag ang kanyang ari, parang ari ng asno, pag mububuga ay parang buga ng binhi ng kabayo, Ezekiel 23, the whole chapter, basahin mo. Naku, lahat dyan ay for adult story. Hindi yon bastos. Kundi doktrina yon or reproof, for correction yon ayon sa Biblia. Ayawan ko kung gamitin din ito for correction, for reproof. Okay? Ang Biblia ay walang pagsisinungaling. Kung ito'y salita ng Diyos, walang pagsisinungaling. Bakit sinabi ng mga anak ni Lot, wala ng tao sa mundo, lasingin natin ating Ama para He will intercourse with us, according to the New Translation. He will intercourse with us. Ganito, sinasabi, Lot was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters moved away into the hills. The older daughter said to her younger sister, our father is getting old and no man on earth to marry us so that we can have children. Come on, let's get our father drunk so that he will intercourse with us. And that night she intercoursed with him, but he didn't know it. The next morning, she said to her younger sister, I slept with him last night. Tonight, you shall let him drink wine again so that you and him will intercourse and both of us will have children by our own father. Hindi ito. Doktrina ito ng mga Kristiyano. Doktrina ito. For reproof ito. Perfect ito. Word of God. Flawless ang salita ng Diyos. Ito ba ganito? At yung nalibre ka, nasabi ka dahil tinulak mo yung misis mo sa labas. Tapos ang misis mo, pag umaga hindi na makatayo, kinuha mo, kinarga mo sa asno, pagdating sa inyong lugar, chinap-chap mo yung misis mo dahil marumi na siya at binigay mo sa 12 tribes of Israel. Is this justice? Justisya na ito. Lahat ang tao ay nagkakasala. Sa Romas, kay Pablo, lahat ng tao nagkakasala. Nagkakasala ba si Enoch nandoon na sa langit? Si Elijah ba nagkakasala? Sino pa? Si Job ba nagkakasala? Si Zachariah ba, Elizabeth nagkakasala? Tumakbo siya sa Quran, sa hadith na kullu bani Adam khataun wa khairul kakatain atawabun. Pumunta siya doon para isalag niya. Paano magsalag? Let the Bible speak by itself. Huwag kang magkuha ng pabango dahil sa sobrang amoy, sa sobrang bango, ay kumukuha ka ng pabango mula sa hadith. That in fact, ang Bible ay nagsasabi na marami diyang sabi mo hindi bastos. Hindi kagandahan lamang. Ito ay pagpasarap lamang. Kayo mga nakikinig, kayo mga Kristiyano. Kung hindi yan bastos, Word of God is perfect, flawless. A guide through Word of God. This is the Bible. So maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, at dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Bilang affirmative sa topic na patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia, Quran at Hadith. Brother Eli Sabaktani ng MCGI, bro. Final conclusion, bro. 5 minutes Salamat, ulit, bro. Wait lang, bro. Set ko lang. Wala kasi akong 5 minutes. Okay. Wait lang. Okay. Eto, 5 minutes, bro. Your time start now. Salamat, bro. At salamat sa iyo, bro Rasya, sa mga kapatid na Abraham. Mas sa conclusion ko, typical Muslim talaga si kapatid na Ibrahim Ruma sapagkat yung mga atake niya, malimit natin marinig yun sa mga umaatake sa Biblia. Kaya wala, pang elementary. Kaya kaya paulit-ulit lang yung atake niya, wala silang patunayan na hindi salita ng Diyos ng Biblia. Tulad ng binasa natin kanina, sa Quran nila mismo, sa translation, binasa ko, ang Bible ay salita ng Diyos. Yun ang isa-isa sa napatunayan yan. Ngayon patutunayan ko naman na yung Quran nila, hindi salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos yung Biblia natin, yung Quran naman nila, hindi salita ng Diyos. Ngayon, papatutunayan ko. Patutunayan ko natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Iyang Quran, salita ba ng Diyos?
Ito, tanong natin. Salita ba ng Diyos ang Quran? Sabi sa Quran 69 verse 40, that indeed the Quran is the word of the noble messenger. Kaninong salita yung Quran? Noble messenger. Hindi salita ng Diyos. Salita ng mensahero. O sinong mensahero ito? Sa Quran, sa salin ni Musinkan. Sabi dito, sa salin ni Musinkan, that this is verily the word of a holy messenger, Muhammad, in Jibril. Itong Quran, salita ito ni Muhammad at ni Jibril. Ngayon, totoo ba yung salita ni Muhammad? Ngayon, nalilig ko kay Basir Sakagin, sabi niya, mag-aral do kami ng Asbab al-Nuzul. Basahin natin sa Asbab al-Nuzul. Sa Asbab al-Nuzul, Surah Al-Baqarah, ayat 106 by Al-Wahadi. Itong sabi, the commentators of the Quran said, the idolaters said, do you not see that Muhammad commands his companion with something and then forbids them from the same and commands them to the exact opposite? One day, he says something of the following day, he retracts. It is the Quran is nothing. It is this Quran is nothing but the speech of Muhammad who had invented it. Sino nag-invento ng Quran? Si Muhammad. Ito, Asbab al-Nuzul ito, ha. Wag mo tang dito. Ngayon, ito pa. Ano naman yung sinabi ni Al-Tabari sa History of Al-Tabari sa volume 6, page 111. Itong sabi na sa Tariq al-Tabari, Muhammad say, I have fabricated things against Allah and I imputed to him words we had not spoken. Sinuli mo? Ginagawa lang pala ito ni Muhammad itong Quran eh. Di ba? Gumagawa lang ito ni Muhammad. Kaya hindi ito salita ng Diyos. Kaya salita ng Diyos ang Bible namin dahil Diyos ang nagsalita. Ito yung Quran, salita ni Muhammad at ni Jibril o ng Anghel Gabriel. Ngayon, itong Anghel Gabriel ba ng Quran si Anghel Gabriel ba ito? Ito sa isang aklat nila, Al-Kutubi Al-Jami Al-Akham, Quran volume 18. Al-Abiyad, he was the companion of the prophets and one of the intended to reach to the prophet in the form of Jibril to whisper to him a grab of revelation. Sino nag-whisper? Sino whisper? Si Al-Abiyad. Sino tong Al-Abiyad? Demonyo ito eh. Mr. Russia, nasaan na siya? Pumunta. Brother. Ito pa, next. It's reported from the Ibn Abbas said, the devil called Al-Abiyad come to the prophet in the form of Jibril and cast the word, the satanic verses upon him. Kaya sa demonyo tong revelation na Quran eh. Galing to sa demonyo. Hindi to galing sa Diyos. Di ba? Napatunayan na natin. Galing ito sa demonyo. At nakakatawa pa. Mr. Russia, ni-reveal dito kay Muhammad. Mr. Russia, moderator. Hindi na ako sang-ayon dyan. Wait lang bro. Walang. Ang rules kasi natin dito bro, meron tayong 3 minutes bro, pero 5 minutes. Kinain niyang 5 minutes. Quran ang tinadan niya. Yes, ang bro, ating sinasabi, 3 minutes lang. Yes bro, pero 3 minutes lang eh. Pag out of topic na sa barahin mo, hindi mo binarayan eh. Yes bro, Ibrahim, ganito kasi bro. Binabalik kasi niya. Quran na siya eh. Nandun na sa Quran. 5 minutes, ginamit niya Quran. Yes bro, pero binabalik kasi niya sa Bible din. Kaya hindi ko siya nakikita na pure out of topic. Kasi binabalik niya sa Biblia, na salita ng Diyos. Tapos bumabalik na naman siya, bumibira na naman siya sa Quran. Halos 2 minutes. Tapos binabalik na naman niya konti sa ano. Kaya hindi ko tinatiman ko din kasi yung 3 minutes na ano niya na out of topic na purely anti-Quran na kahit ang topic natin ay Biblia. At ngayon ay meron pang 18 minutes. Last na sinabi kasi niya mga 1 minuto meron siyang binabanggit na Bible, Word of God. So binabalik naman niya sa talagang hindi ko
hindi ko muna siya binabara dahil yun nga, binabalik niya sa topic. Pero, ayun na nga, meron siyang halos 2 minutes na naantay, hindi na yung sa topic ba. Pero, ayun nga sa ating rules, 3 minutes lang talaga yung out of topic, purely yan. So, meron pang 18 seconds. At matatapos lang naman ito. So, tuloy-tuloy tayo, bro. Proceed, bro. 18 Salamat, seconds Bro pa lang. Rasya. Okay lang. Ayan dito, hayag na ang Bible namin, salita ng Diyos. Walang napatunayan yung katunggali ko na ang Biblia namin ay hindi salita ng Diyos, kundi bastos ang Biblia. Iprangka yung Bible namin, hindi naman ito pang comics na yun. At saka Time. kailangan pa, may pariltay dance eh. Time. Thank you, bro. Okay. So, dyan tayo natatapos sa ating debate between Islam and MCGI sa topic na patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia, Quran at Hadith. Affirmative dito si Elisa Bactani na MCGI. Negative naman si Ibrahim Romas. At syempre, before natin i-end ang ating live, bigyan ko muna ng kahit 1 minute lang na magpasalamat ang dalawa. This is not rebuttal at I hope na hindi nyo na pag-uusapan yung debate kanina. Patungkol lang ito sa pasasalamat doon sa mga halos 50 plus na live viewers natin sa Debaters Convention. So mauna ka na, Bro Eli. Pasalamat ka, kapatid. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataong ito na maghayag ng kanyang mga salita at katotohanan. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa iyo, kapatid na Ibrahim Romas, sapagkat sa araw na ito naging nagkausap tayo at nagkaharap. Pangalawa, pangatlo, nagpapasalamat din ako sa iyo, kapatid na Rasya, sa binigay mong oras at saka sa Debaters Convention. Maraming salamat at saka pinopromote ko yung Debaters Convention, yung napakaganda. At saka sana maging bukas tayo sa ating mga isipan sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saka Brad Romas, sports lang ito. Wala itong kahit binabanatan mo Biblia namin, okay lang yan. Salamat. Okay. Kapatid At syempre, bigyan ko din ng pasasalamat si Brother Ibrahim Romas. Pasok ka, bro. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at Mr. Rasya at Mr. Eli Sabatani na talagang nangyayari na ito. Ating matagal nang inaantay na asam-asam na debate. Sa lahat-lahat po, mga Muslim and non-Muslim po, maraming salamat sa inyong lahat. May Allah reward you all. Mag-ingat kayo po sa COVID at saka sana Allah will bless us all. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. At I think meron ka pang schedule, bro, no? Kay promote natin kay Pastor Rayan. Kailan ba yun? Tingnan ko nga. 19 November 19. November 19. Ayan. So November 19 kay Pastor Rayan naman to versus Ibrahim Romas. At saka kay Fernando Camacho. I think meron din. Anong 27. November 27. Sa alas 27. Okay, alas 8 naman ito ng gabi dito sa Philippines time, Pilipinas, kasi si Ibrahim hindi nga nasa ibang bansa nga. So, yun. Gusto ko lang i-promote yung ating Debaters Convention YouTube official channel. Search nyo lang Debaters Convention. At yun, this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out.